tungkuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Aber! Gusto ko yung plug ng game time, ha? Game na! 4:04! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Panibagong araw po ng Lunes. Uy, sa mga mahilig mag-check out gaya ni Anton, it's 7/7 today. Hulyo 7 na po, 2025. Narito ang mga headlines. Pinoy Gising! Bagyong Bising, bahagyang lumakas kasabay ng muling pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Klase sa ilang lugar, suspendido. Pinoy Gising! Nasa 3 bilyong pisong pondong maaaring gamitin sa oras ng sakuna, inihahanda na ng DSWD. Pinoy Gising! Prime water, plano na ring imbestigahan ng Kamara. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, muling pagpapakulong kay dating South Korean President Yoon Suk Yeol, inihirit ng mga prosecutor. Pinoy Gising! Sa sports, Gene Kings pinersa ang Game 7 kontra Beermen sa PBA Philippine Cup Semifinals. Pinoy Gising! Kinagat ng aso ang kapitbahay, kaso ayaw sagutin ang pagpapagamot nito. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na magkaka-ulcer ang isang tao kapag nagpapalipas ng gutom? Let's prove it! Pinoy Gising! Bahay po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for sale na raw. Alamin natin kung ito ba ay fact or fake mamaya. Pinoy Gising! At sa mga ulo Nina! ng Bagong kulay ang ulo! bagong kulay ang ulo! Yan! Oh, yeah. Nakakaloka, akala ko ayokong pag-headlinein. Wala ka daw choice. Oo, manda kay mamaya sa akin. Ayun yung hindi nag-headline na yun, no? Ay, ito na si Jameson Blake. Inamin ang totoong relasyon nila ni Barbie Forteza. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Kulay black! Na... Black ba? Di ba mamula-mula? Hindi! Yung mukha ko kasi yung namumula, tingnan mo. Blooming ka. Yes! Nang mga balitang showbiz, si Carla Abellana, uy, ito ha, matindi ito ha. Yung cryptic post niya tungkol sa isang narcissistic na ex. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising!
Kaya bulsa ko Paano? Pagka mag-iipon ka pang itaas, pang puntos. Pero pag nandito ka na Sa baba. kung mga kinakausap mo, ang dami mong minus points. Kaya kailangan mo talaga mag-ipon. Doon nyo nalang babawiin, no? Ano ba naman Ipon na ipon ka talaga. Balanse ka lang. Balansyado. At least, yung mga writer dyan sa loob, pangalan natin, si Terence, si Jem, tsaka si Anjo, umanda na kayo. Anjo. Ian Joseph, hindi, Ian nickname niya Anjo ang nickname eh, oo. Ano daw? Sinasabi ko eh. Tanggap mo ba Ian? Hindi ba isa lang ang Ian sa Isa lang buhay yan sa mo? buhay. Isa lang Ian Oo. ko sa buhay. Oo. Eh yun, Anjo, oo. Anjo, ayan. Iliana Junior. Uy, portuhan na pala. Magandang Monday morning. Luwirin ko na si Anjo dito. Magandang Monday morning po sa inyo lahat. It's your favorite day, guys. It's 7-7. Sa kanya, Na items. sabi ni ng editor natin dito, video editor natin si Oni, sabi niyo, grabe yan, sir! Magkano nga pag pinotal mo, pwede mo i-select all yun, di ba? Yes. Parang Umabot siya ng 100,000. 94,000. Ay, wow. Oo, saka-saka pa lang yun. Wala pa sa Shopee. Wala pa sa Temo. Saka sa Shopee. Sandali, Wala 94,000? TikTok. Lahat yun, pay later. Ang laki ng credit, mas malaki sa Shopee ko. Umabot siya ng 126,000. O, tiga mo. O, diba? Lahat yung At sa PC. sweldo natin dito. Sandali. Kawan mo na yun, no? Lahat yung may option pay later. Tandaan nyo to, di nagbabayad ng utang, kaya pay never to. Oo, inutangan na kita. Pag babayarin mo pa ako, ang kapal mo naman. Napakakalad mo, no? Marami natuto dyan. Di mga batiin editor natin natin to. si James. Ano? Ongoing na ang kanyang miss. Ay, nag-labor na! Oy, James! Daddy! Saan ang daddy? Oh, Daddy, congrats ha. Pag-pray ka namin. Sana safe delivery ni Mrs. Sumasa inyo na! Sumasa inyo palagi. At sa ating lahat. Ang Monday morning edition ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Donald Justin! Main Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! 14 minutos na po makalipas ang alas 4 na magandang Monday morning. Narito na ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Usaping bising po, gaya nga na nasabi namin, muling bumalik sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Bising. Ayon po sa Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay huling namataan. Ito, may updated na ito. So ito na yung babasahin ko, yung 4 a.m. update. Ito'y huling namataan sa layong 350 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. May taglay, nasa typhoon category na po ito. Pangalawa sa pinakamalakas na kategorya ng bagyo sa ating bansa. May taglay na lakas ng hangin na abot ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugsong abot naman ng 180 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ito pa northeastward na hilagang silangan sa bilis na 25 o 25 kilometers per hour. Pinakapektadong lugar ang probinsya ng Batanes na isinailalim po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, wala ngang pasok Nako. sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Bunsod ng ulang dala ng bagyong Bising. Kabilang sa mga probinsyang nag-anunsyo ng class suspension ay ang Ilocos Norte para sa kindergarten at elementary at Ilocos Sur para sa lahat ng antas, mapapubliko man o pribado. Ilan naman sa mga bayan na maagang nag-anunsyo ng walang pasok para sa lahat ng antas sa public and private ay ang mga sumusunod na lugar. Aringay at Bawang sa La Union, Aguilar, Lingayen, Sual at Umingan sa Pangasinan at Masindok at Palawig sa Zambales. Samantala, ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 ang walang pasok sa Binmalay, Pangasinan, habang mula daycare o kindergarten hanggang senior high school naman sa Basista, Pangasinan. Pinoy Gising! Ayan na, pag kami update po sa mga listahan na walang sok pa, syempre, agad-agad namin ebebigay yan sa inyo. Sa Metro Manila, Anong sagot? may pasok! Lahat lahat. Lalo na yung mga Malayo, lalo na yung mga nagsisipag at kailangan sumahod ngayon, o mga hindi na mga estudyante mga kailangan sumahod. Tandaan nyo, ito ang favorite day ninyo, 7-7. ha? Marami, Doble numero. doble numero ngayon. Aha. Maging inspirasyon ninyo yung cart ni Anton. Nama.
Parang Parang mali. hindi na, parang mali yun. Parang mali. Hindi, kung malaki Hindi, sahod alam nila. mo, maganda nga eh. Add to cart lang, pero hindi ina-out to cart. Hindi chine-check out. Ayun, yung sasabihin niya sila dyan, marami i-out to cart yan mamaya. Okay nga lang mag-add to cart. Wala. Pero walang fan-check out. Wala pang check out. Ito nga yung pay later, partner. Eh, hindi naman lahat meron. Ayun lang. Good. Pit-pit. Sa mga may pay later, ingat ha. Ingat kayo. Tapos pag di nyo nabayaran, tinatawagan kayo, gagalit kayo. Ganun yan, bayad utang. Kaya tulad kay Anton. Nag-i-inform lang siya pero pay never. Sa mga kaugnay na balita ukol sa bagyo at sa sama ng panahon na nanatiling naka-heightened alert po ang Philippine Coast Guard PCG bilang paghahanda sa epekto ng panahon ng tag-ulan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, sinisiguro nila ang kaligtasan ng mga komunidad sa baybayin, maritime traveler at sasakyang pandagat sa banta ng malakas na pag-ulan, pagbaha at maalon na dagat. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na anya ang PCG sa iba't ibang ahensya upang mabantayan ang kondisyon ng karagatan sa mga rehiyong apektado ng habagat at bagyo. Una nang inatasan ng mga deployable response group para tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa evacuation at rescue operations. Sa ngayon, nagpapatuloy ang normal na biyahe ng mga barko pero mas maigpit ang isinasagawang inspeksyon upang maiwasan ang overloading at mapanatiling ligtas sa mga pasahero sa gitna ng masamang panahon. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, pumalo na sa mahigit 13,000 individual, 13,000 individuals o mahigit 3,000 families ang naapektuhan ng bagyong Bising. Batay ito sa datos ng Office of Civil Defense mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley. Ayon kay OCD Officer in Charge, Bernardo Rafaelito Alejandro, wala pa silang naitatalang nasawi pero nagkaroon ng mga bahagyang pagbaha sa ilang rehiyon at 5 kalsada ang naitalang hindi naman madaanan. Tiniyak ng ahensya na paiigtingin nila ang kanilang kahandaan sa pagtama ng malalakas na bagyo sa bansa. Pinoy Gising! 18 kalahating minuto makalipas po ang alas 4 na magandang morning. Mahigit 3 bilyong piso! Huy! 3 billion pesos. Ang sana mauwi namin tig-isa. Hindi po. Mahigit 3 billion pesos po ang standby fund na handang gastusin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga posibleng sakuna na tatama sa ating bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, bukod sa nasabing pondo, mayroon ding mahigit 3 milyong family food packs ang nakaimbak sa mga warehouse ng kagawaran, lokal na pamahalaan at ilang pribadong organisasyon. Una nang sinabi ng Office of Civil Defense na pumalo na sa mahigit 13,000 individual sa Ilocos Region, Cordillera Administrative at Cagayan Valley ang nakapektuhan ng bagyong Bising. Nakapagbigay na rin ang kagawaran ng tulong sa mga apektadong residente lalo na sa Benguet at Ilocos Sur. Pinoy Gising! Iimbestigahan naman ng Kamara ang sinasabing irregularidad ng Prime Water. Ito'y matapos maghain ng House Resolution number 22. Si Zambales Representative J. Kong Hoon para siyasatin ng mababang kapulungan ng mga reklamo kaugnay sa mga irregularidad sa joint venture agreements na pinasok ng mga local water district at Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon sa mambabatas, dapat i-regulate ang mga pinapasok na joint venture ng mga local water district para maprotektahan ng publiko mula sa hindi maayos na serbisyo. Nilinaw pa niya Representative Kong Hoon na walang halong politika ang pag-iimbestiga sa Prime Water dahil ito ay issue na matagal na ring idinadaing ng mga Pilipino. Ano bang mga sakop na lugar ng Yun nga, Prime? Bulacan, as far as I know. Si Giljan, alam ko, may... Oo, kasama favorite ang niya, no? Bulacan. Kasi sila Onin, yan din nagkukwento. Laging walang tubig. Layo ng pagsisiyasat na matukoy kung ano ang nangyari, bakit hindi nasunod ng Prime Water ang parte nila sa kasunduan na makapagbigay ng maayos na serbisyo ng tubig at ano ang mga batas na maaari niya ipasa o amyendahan upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Pinoy Gising! Di ba pati sila, hindi ko lang sa ba nakatira si Carla Abellana? Kasi di ba trending na trending siya doon sa Alam mo si Carla Abellana ay tinawag na patron saint of concerned citizens. Yes, nabasa ko yan. I read that very right. Hindi lang po tubig ang kanyang sinusolusyonan sa mga reklamo yung ninyo. internet. Pati internet, tama. Kumbaga, alam mo kasi pagka ikaw ay basic, no, ordinary yung mamamayan, Yes. keber ang mga
mga malalaking kumpanya. Nonchalant sila, partner. Oo. Nonchalant Pero sila. kung ikaw ay maimpluwensyang Ay, tao, tulad ni Anton, Ayan. diba? Dapat pala. Kumikilos, may Oo, pagkilos, ano? dapat Bakit pala. kailangan na sikat pa? May impluensya. Kaya may tanong ako kay Anton eh. Mm. O-order ka ba, magpapasikat ka? Kalimutan ko sa tanongin kanina eh. O, diba? O, diba? Oo. Eh, ang Kaya tanong- nagpapasalamat ang marami. Nagpapalinya ngayon ng mga Yes. reklamo kay Oo. Patron Saint of Concerned Citizens. siya pala si Action Women. Oo. Oh. Dapat dito kay Miss Carla magtayo ng ahensya, no? Bigyan natin ng sariling programa. Listahan ng mga reklamo. Tapos Uy, dadagsa. pero kung serious note, kung may mga reklamo, siguro pwede rin mag-send dito sa DWIZ. Mahilig Sagot kami kay mag-shout. Anton. What? Kasi si Anton ang bahala. Actually, pwede tayo mag-shoutout para rin na ma-shoutout at matawagan din. Para magising sila. Bukod sa Prime Water. Bukod sa Prime Water, baka mamaya sabihin nyo Prime Water lang. Oo, kasi Wala yung kami Prime alam. Water yung pinatawag na kasi sa Kongreso. And at the same time, sila kasi yung parang pinuputakte ngayon online ng napakadaming reklamo. Yun naman ito to, kasi ang dami din namin nakikita online na comments ng mga netizen. Tama. Sadyang sila yung napag-iinitan niya yun kasi umabot pa sa isang artista, pati siya nadamay. Sus, Mario. Ayun nga lang. Tawa-tawa ako nun, no? Ang lakas maningil ng Prime Water. Oh. Naniningil, pero wala daw tubig, sabi ni Carla. Naniningil pero walang tubig. Wala serbisyo. Oo, dali. Kinasari Daniel, susunod mo. Oy, Oh. wag! Wag! Pare, wag! Baka si Gil dyan, mawalan lalo na tubig. Wag! Sabi yung pangalan. Di man nila kilala eh. Sandali, ang tanong, sa kanya ba nakabil? Ayun nga, sabagay. Okay lang. Kung hindi siya nakabil, George, okay lang yan. Kami bahala sa'yo. O siya, latest po muna tayo mula sa Filipino Mirror. Tiniyak po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka na hindi nabababa ang presyo ng palay dahil bumaba na ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng 20 pesos per kilo rice program ng pamahalaan. Ayon po sa Pangulo, ipagpapatuloy ng National Food Authority of NFA ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa 18 pesos kada kilo para sa fresh o wet na palay at 19 hanggang 23 pesos naman kada kilo sa clean at dry. Dagdag niya, binabarat ng mga rice trader ang mga magsasaka dahil sa kakulangan ng pasilidad sa pagproseso ng palay na isang bagay na nais nilang madagdagan. Kinasa na sinabi po ng NFA noong Mayo na binomonitor nito ang presyo ng palay na kasing baba ng 11.50 pesos kada kilo at may ilang lugar na nag-uulat ang presyo ng bilihin mula 13 hanggang 15 pesos naman po kada kilo. Bumili na rin anya ang ahensya ng 14 na truck na ipapakalat nila sa mga lugar na may mabababang presyo ng palay upang kanilang maipadala sa mga imbakan at plano nilang ipaabot nila ito sa kabuuang 70 truck ngayong taon at sa 600 pagdating po ng taong 2028. Samantala, nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na nakatakdang bumili ang NFA ng hindi bababa sa 300,000 metriko tonelada na bigas ngayong 2025. Pinoy Gising! Page turn. Nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan sa National Food Authority o NFA at sa mga lokal na pamahalaan na bumili ng bigas ng direkta mula sa mga magsasaka. Kasunod ito ng mga ulat na bumagsak na lamang sa 13 pesos ang presyo ng palay. Ayon sa incoming senator, nalulugi na ang mga magsasaka dahil sa 14 hanggang 15 pesos ang kada gastos ng mga ito sa production. Negative pa nga, hinimok ng Senator-elect ang NFA na magsagawa ng direct at large-scale purchases mula sa mga magsasaka at pinayuhan din ng mga LGU na ipatupad ang Sagipa Sakalo o ang Republic Act 11321 na nagbibigay ng daan sa gobyerno na bumili ng pagkain ng direkta mula sa mga farmer at magmangingisda ng walang kinakailangang public bidding. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 17 pesos 75 centavos ang kada kilo ng average farm gate price ng palay nitong May 2025 na mas mababa sa 24 pesos 95 centavos noong May 2024. Pinoy Gising! Sa oras po na alas 4:26 na morning, sagutin ko lang yung tanong ni Kuyang Rafi. Nag-comment may suspension daw ba sa United States of Montalban? Wala Kuya Rafi, wala
May pasok po ang karamihan ng lugar sa Metro at saka sa Calabarzon. Sa North. Hindi. Extreme North ang ano. Nasa Extreme North, nasa Batanes area po ang Typhoon Bising. Pero so far, walang suspension sa Metro Manila, wala rin suspension sa Rizal. Ngayon naman, sa ating unang sigwara na showbiz, si Jameson Blake, inamin na ang totoong relasyon nila ni Barbie Forteza. Alamin na natin sa taong tinatanong kung o-order ba magpapasikat si Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Hanggang sa naiinit. Ito na. Sige. Hoy! Huwag ka ubuhin. Patayin ka pa dyan. Nasagot sa tanong. Kasi pinaalala mo kasi dito ni Daryl, nakakainis eh. Bakit? Bakit yun nainis? Hindi, alam nyo, ito technique mga kaibigan ha, para tingilan kayo. Alam sa Facebook kasi, Okay. pag nadaanan mo yung isang video ad, automatic magme-message sila sa'yo. May ano How yun? can I help you? How can we help you? Nabawa ako how can we help you, Anton? Tapos maya-maya, i-message ka rin nila, i-chat nila. Kaya ako pinatulan ko. Wala kang computer magawa. yun eh. Akala ko wala kang magawa. Yun na nga Yun na nga din. Wala siya magawa talaga. Wala akong magawa. Ayan, pinatulan ko yung computer na Na prompt message. Ang tanong, nung pagkakataon ba yun, kailangan mo ng tulong? Ay, hindi Oo. no. Kaya mo tinanong. Ba't patanong ka ng di ba? tanong? Kaya tinanong ko, ha? Sabi ko gano'n. What? Tapos, ito na nakakatawa. Mismong yung Yung page owner. Yung page owner. page owner na mismo sumagot. Kasi pinadala ng mga picture ng mga pagkain. Ito po isang clothing ha, ang nadaanan ko yung clothing sa page ko, biglang nag-chat ng kung ano, biglang tinatanong ako kung ano kailangan ko. Nagbigay pa ng discount? Hindi, kung meron daw sila may tutulong sa akin. Sabi ko, what? Ano daw? Tapos nagsend na ng damit. Sa inyo ng tulong. What? Ako nung may tutulong yun sa akin. Tapos, biglang nagpadala ng mga pictures ng mga damit. At ipadala lang ko rin sila ng mga pictures ng mga pagkain. Biglang sumagot yung owner mismo sa akin. Ano nga yung tanong sa akin? Order ka ba? Order ka po ba o magpapasikat ka lang? Kasi pati yung bayan ko sa utang ko doon sa chicks na lang. Yun yung benta doon eh. Pati yung utang mo sa ibang pinagbayaran eh. Actually, hindi lamang yun. Dalawa yung sila. Dalawa? Dalawa. Oo, yung isa, hindi siya sumagot na. Hindi na naman. nagpadala. Hirap maging seller. Pamay na. Ang hirap maging seller kapag ganito mga klaseng tao Ay, sandali. Speaking of selling, asa mga ibebenta nyo this week? Ay, oo nga, nakalimutan ko. Hindi pinaalala ka. Oo. Sige, paalala ko sa inyo mamaya. Ano yan? Panty na na may parang kortina sa gilid. Ha? May ganun? Dalhin mo nga. Parang may kortina sa gilid dyan eh. Na-curious ako. Ganun yung mga matatanda dati. Oo. Yung favorite nila. Yes. Anyway, sa aking balitang showbiz mga Na-curious kaibigan, kung anong pinag-usapan namin dito. Aga-aga. Aga-aga eh. Ito na nga, inamin na nga nitong si Jameson Jameson Blake. Hindi ko siya kilala, pero ang gwapo pa nito. Bata, oo. Parang, SCQ, hindi. Parang later batch na kasi siya eh. Nakalin. Ng Star Magic. Star Magic. Diba? Hindi ko siya kilala eh. Pero ang gwapo nakita ko picture ko. Sa bagay, artista kay gwapo ka talaga. Di ba? Of course. Anyway, ito na nga kasi nag-viral yung kanilang holding hands itong si Barbie Forteza. Talaga ba? Oo, nag-viral. Nangyari ito doon, nakunan ito noong sila ay sumali sa fun run. Oo. Ngayon, kumalat ito hanggang sa grabe ang viral ng ng picture na to mga kaibigan, no? Ito na nga, nung ma-interview nga, itong hindi siya na-interview, kundi tinext siya, nitong si OG Diaz, kung ano ba talagang totoo sa kanilang dalawa, nitong si Barbie Forteza. Ngayon, sinabi niya na ang totoo sa kanilang dalawa ni Barbie Forteza ay they are not together. Sabi niya ganon.
sabi niya, yung kuha daw ng picture na yun, na magka-holding hands sila, ni Barbie ay lumalabas na siya ay crowd control na actress. Kasi ang dami-dami daw gusto magpa-picture kay Barbie. Kung kaya tinawakan niya ito sa kamay, sabi ganon. Tinawakan niya ito na hindi naman, wala naman mali siya daw sa kanila yung pag-holding hands, sabi niya ganon. Kasi nga, naging crowd control, pinigilan niya lamang daw yung mga tao na masyado makalapit pa kasi dinagsa daw talaga itong si Barbie ng mga tao. Wait. Hindi naman, tapos na yata ang ang fun run, nag-start pa lang, hindi natin alam Pero unang nag-viral ang dalawa, unang pinag-usapan ang dalawa noong May 11 nung sumali din sila sa isang fun run kasi magkasama silang dalawa. Yung pala first time. Hindi lang first time, pero yung pangalawa, yung second time, dito na sila nag-holding hands. Pero muli ay inuulit nga nitong sinabi nga nitong ni Jameson na wala silang relasyon ni Barbie Forteza. Well, kung lalaki na nagsabi, Hindi wala. So, nagiging gentleman lang pala siya para maingatan si Barbie. correct. Oo. Wala namang masama. Oo Wala nga. nga relasyon o kaya sa dating stage pa lang. Oo. Ayan. Bakit Di ba tayo nga, nag-aakbayan nga tayo, di ba? Kiss mo nga si Ay, Oo. jowa mo pala talaga. Si Ian niya niyayapos mo habang kinikis ka ni Johnny Bañez. Oo nga. Nakita yung Ay, naka. But anyway, so yan malinaw po yan. Walang relasyon si Jameson Blake at saka si Barbie Forteza. Okay? buti Ang naman. ngayon yung si Barbie Imperial. Yun ang... Ay, ano meron? Di ba kay Richard Kay Gutierrez Richard, yun? oo. May balibalita hindi ko alam kung totoo, pero may balibalita na parang Break na sila? Parang feeling ko hindi naman totoo. Yung may kumakalat kasi na balita May na. bulungan. Oo, hindi correct na binawi daw ni Richard lahat ng mga binigay niya kay Barbie. Hindi naman ganun ang ugali ni Richard. Diba, hello, sa yaman ni Richard na yon, hindi na niya Hindi pa siya babawiin kahit magbabawi. binigyan pa niya ng kotse, hindi niya babawiin yun. Diba? Kayang-kaya niyang bawiin kagad yun I mean, kaya-kaya niyang bawiin na siya may Agad. makabili kagad. Yes. Oo. So, hindi ako naniniwala na totoo yung balitang yun. Anyway, malalaman din natin one of these days mga Ayun. kaibigan. Okay, so yun na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat to. Salamat Na nag-order. with your black hair. Hindi pa. With your black hair. Na itim na ulo. Ayan. Yung suot ko para akong PSG, sabi ni Madam. Sabi ko para akong driver. PSG na lang. PSG na lang para PSG. bigyan natin ng Ikaw pangganito. kasi ang tagabantay ng puso ng Oo mga... naman. Ayan. Ng mga boylets dito. Sige. Ang tanong, sino magbabantay sa'yo? Ayan. Ayun. Yun ang tanong. Abangan ang susunod na kabanata. Sa oras po na 33 sadali makalipas ang alas 4 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Sa oras po na 4:37 na magandang morning, may pasok po ngayon. Welcome back, welcome back, welcome back. Kayo po ay papasok dahil pag di kayo pumasok, absent. Oo, sabi nga ni Kuyang Alvin. Yan. Energy! Hanggang energy lang kaya namin sabihin, ha? Hindi na kami, we will not go any further. Diba? Hanggang energy. Kay Kuya yun. Kay Kuyang Alvin. Kuyang Alvin, na hindi tayo nag-bull cup ngayon dahil hindi ngayon araw ni Kabayan. Kabayan, yeah. Friday lang po ang araw ni Kabayan dito sa Good morning. Uy, good morning po sa mga kanila. Lodi. Oo, na nasa Team Stories. nandun sa sa Malayang Mamamayan. Oo, dun parang ulit sila. kita naman 2016 po. Diba? Si Ninong mo. Sino? Si Ninong Kuya mo. nga, Oo, si Ninong si Angel, Angelo. oo. Kuya Angel. Oo. Alam na Diaz. Di kanya naririnig, nagbo-broadcast din siya. Oo nga eh. Di ba makakarating yan? Makakarating sa kinauukulan. Oo. Huwag kalimutan magtanim, ha? Sorry Or po. namimiss ko na kamo yung Ay, ano, dati meron kaming segment namin. Ano yan? Yung ang tawag punalangin. Ang galing magsulat niya. Ang tawag ay? Punalangin. Punalangin. Nagami nagalit. Ah. Kasi yung panalangin, naging puna. Puna. Yung naman niya puna. Okay. So, galing. Manalangin na lang tayo. The right, Sige, the mananalangin na lang kami sa inyo araw-araw. Pero magugustuhan mo yung Kung napakinggan ko siguro, Oo. no? Meron pa ba ngayon? Parang wala na ata ngayon Oo yun. nga eh. Parang wala na. Ang galing. Siya Oh. nagsusulat nun. Siya talaga right before his program. Parang a day before. Day before. Parang issues of the day yesterday. Parang- Issues of the yesterday. Ito hindi naman puna, pero parang isang segment na ganun din may pinupuna sa naman, si Kuyang Ted Pailon naman. Oo. Si Manong Ted. Meron din siya ganun. Basta yun, marami nyo naman. Pinipuna Mapapakinggan nyo natin din sila. naman yung mga ganun eh. Kaya makasama naman natin. kaya yan. kami dito eh. At paalala ko lang po, pagdasal niyo po ang lahat ng journalist. Yun lang. Oo. Di ba, hindi ko lang kung nakita mo yun, kumalat yun over the weekend. Eh. Oo, kasi nga, tong press ko ni Charlie Atong Ang, Yan. nabanggit yung shit. Kasi nga,
daw. Yung binanggit niya pa ay malapit sa akin. Oo, si Tito Emil, sumangil, Kasi siya yung gumawa nung exclusive. Tsaka yung naging docu, naging movie pa nga. Yun, Hindi ko napansin kung lumabas sa programa niya. In defense of GMA, of course, they will try to contact you, diba? Exactly. To message you for a comment. Parang dito lang sa atin. Parang it's your bukas, diba? Yun. Invite mo rin naman sila to hear their side, syempre. Tama. Isa ngalan ng patas na pamamahayag. Yun na naman yun Alam nga nang di matuloy yung production because of one decline comment. Exactly. Kung walang comment, sasabihan naman niya na hanggang sa mga panahong iyon, humihingi sila ng komento pero wala sila makuha. It's just a matter of just saying your piece. Di gumawa pa ng part 2. Yun na nga. Yung point of view naman ng isa. Para let the people decide na kung sino bang tama at sino mali. Di mo nakakatakot kung hindi kung serious o joke no? Exactly. Kasi hindi mo alam. Pero mukha naman joke kasi nasa press con. Although it's medyo parang Pero syempre, para banggitin mo yun sa isang press con na nandun yung mga kapwa nating nasa media. Correct. It's a different story. Sa oras po na alas 4:41 ng morning, parang Daniel, tanggap tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Senator Mark Villar, itinanggi na may control at ownership siya sa Prime Water. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Walang direct o indirect ownership at control interest sa Prime Water si Senator Mark Villar. Ito ang ginawang paglilinaw ng senador. Giit ni Villar nung panahon siya ang kalihim ng Department of Public Works and Highways, hindi siya nakilahok sa anumang transaksyon o potential transaction sa pagitan ng Prime Water at alinmang partner districts nito. Ayon sa senador, ang pinagtuunan na niya ng pansin ay ang pagpatupad ng national goal na lumikha ng critical community infrastructure. Giit ni Villar, buo ang kanyang tiwala na ang kanyang service record sa panahon ng pagiging DPWH Secretary ay magpapatunay kung ano ang kanyang mga pinagtuunan ng pansin at ang kanyang mga ipinangako. Una rito sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na nire-repanso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang komprehensibong report na isinumite ng Local Water Utilities Administration o LUA kaugnay na ginawa imbestigasyon sa mga reklamo laban sa Prime Water kung saan nabanggit na ang joint venture agreements sa pagitan ng Prime Water at Local Water Districts ay tumaas noong 2019 noong panahon na ang kalihim ng DPWH ay si Senator Mark Villar. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tawag naman tayo ng Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Alamin na natin ang presyo ng bilihin at ulam tips mula sa hindi isa, hindi rin dalawa, hindi rin tatlo, kundi apat. Apat na palengke sa Kamanava ang sinugot ng aming Yusek sa Bagumbong Market sa Caloocan, North Panghulo Market sa Malabon, sa Caloocan North yung Bagumbong Market. Panghulo Market sa Malabon, Sipak Almacen Market sa Navotas at meron pang isa, Gulayang Bayan Market sa Valenzuela. Yan, alamin natin ang mga presyo mula kay Mama Beth Yusek Samson. Mama Beth! Good morning sa inyo yung tatlo dyan. Siyempre dito sa Bagumbong North, Caloocan, ang bigas na nag-start sa 40 hanggang 60 pataas. Itong sa Panghulo, ito naman sa Gulayang Bayan at saka sa Valenzuela, 38 34 hanggang 40 pesos, bibigas na nabibili dyan hanggang 60. Mataas na ng konti sa Bagumbong North, 40 ang kanilang pinakamababa na bigas. So, sa baboy naman, 405 pesos hanggang 410 pesos ang kilo ng baboy, samantalang 450 ang kilo ng tiempo. Medyo mataas ang manok, 230 kada kilo. Sa gulay naman, ang repolyo 80, carrots 70 to 80, sayote 35, ang patata 60 hanggang 70, 70 to 80 pesos naman ang kilo ng pechay, ang kalamansi 90, ang tahong 100, ang talong 120 kada kilo, pwede rin 100 yung medyo maliit. Ang siling green 80, bawang 140 to 150 at 180 ang talong.
Ang sibuyas 130 to 140 kada kilo, samantalang ang kalabasa 35. Ang palaya 110 hanggang 120 kada kilo at ang labanos 90. Sa presyo naman ang isda, ang bangos 220 yung maliliit, 240 hanggang 260 yung malaki. Dalagang bukid, bisugo, asuhos, talakitok at tambakol 280 kada kilo, samantalang ang pampano 400 at ang lapu-lapu na kulay pula 400 to 450 per kilo. Ang ulo ng maya-maya at ulo ng salmon 180 to 200 kada kilo. Ang tahong 120, ang pusit kalawang 260 hanggang 280 kada kilo at ganoon 300 din yung malalaki. Ang hipon 240 hanggang 450 depende sa laki at may 100 piso naman kada tumpok ng hipon. Ang salay-salay 200. Okay, ito naman ang ulam tips natin. Dahil malamig, nag-uulan-ulan, masarap magsigang, magnilaga, magpinuwalang manok. Sa minudo, pwede namang binudo, pork adobo. Itong chicken adobo, fried chicken, chicken wings, giniling sa patatas, ginataang gulay, at ginataang isda. Ayan, dami niyan. Para sa ulam tips sa Pinoy Gising, Palengke Queen Bet Sams ng DWIZ. Nagbabalita ng tama at syempre kahit ganyan mataas ang bilihan at umuulan, magbabudget pa rin tayo ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Dalawang parking attendant arestado sa drug bypass operation ng PIDEA Camsur sa Naga City. Magre-report si Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, marhay na aga. Marhay na aga, arestado ang dalawang parking attendant sa lungsod ng Naga na si alias Francisco at alias William kasama ang isang alias John Paul sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation ng mga operatiba ng PIDEA Camarines Sur. Inabutan ng mga operatiba ang tatlong suspect sa kinokonsiderang drug den na nasa barangay Triangulo ng naturang lungsod. 5 grams ng umano'y shabu ang unang nabili sa mga suspect sa halagang 10,000 pesos. Dalawang sachet naman ng umano'y shabu ang nakita ng mga otoridad na umaabot sa 0.02 grams na nagkakalagang 500 pesos habang nakumpiska sa mga ito ang 10 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalagang 20,000 pesos. Umaabot sa kabuang 102,136 pesos ang halaga ng illegal na drogang nakumpiska sa mga suspect. Lumalabas sa investigasyon ng PIDEA na si alias Francisco ang umano'y nagmamantini ng drug den. Drug employee naman si alias John Paul habang bisita lang sa naturang lugar ang suspect na si alias William. Nakahanda na ang kasong isasampa sa naturang mga suspect. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby po muna sa iba natin mga reporters. Sa oras po na 12 kalahating minuto bago mag 5 a.m. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Na po, 9 kalahating minuto na bago mag 5 a.m. Yung mga chikiting at saka mga papasok na hindi pa nagigising. Wakey na po kayo. Baka kayo ay malate on a Monday morning. Bago tayo dumako sa iba pa natin gagawin. Oy, ito, ronda muna ulit pala tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Cannon Road, pansamantalang isinara dahil sa pagguho ng lupa. Aba, mula Baguio. Ngayon ko na narinig ito ha. Report mula kay Kuyang James Alfruto. Ang update mula sa Tuba Municipal Police Station ay pansamantalang isinara ang bahagi ng Cannon Road malapit sa Viaduct Tunnel entrance simula alas 9 ng gabi matapos ang pagguho ng lupa at patuloy na pagbagsak ng debris sa lugar. Ayon sa Tuba Municipal Police Station at sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsasagawa na ng clearing operations para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Ang update naman sa dakong alas 8 ng gabi na unang naitalang one-lane passable ang daan sa Cannon Road. Ngunit isinara muli matapos ang muling pagguho sa may tunnel area sa Camp 6. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta hanggang sa maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alfruto para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa norte, isang residential house sa lungsod ng Santiago, Isabela, tinupok ng apoy. Alamin natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Sumiklab ang isang sunog sa isang residential house sa Purok 2, Centro East, Santiago City, Isabela.
ayon kay Senior Fire Officer 1 Elvin Vallejo ng BFP Santiago City, Isabela. Nakandanggap sila ng tawag bandang 6:57 ng umaga kahapon kaugnay sa naturang insidente dahilan upang ito'y kanilang respondihan. Sa masusing investigasyon, napag-alaman nagsimula ang sunog sa isang kwartong pinapaupahan ni Nida Alvarez, may-ari ng bahay. Tumagal umano ng halos 1 oras ang pag-apula sa apoy dahil nahirapan ang BFP na pasukin ang lugar dahil mayroon linya ng kuryenteng nag-i-spark. Indirect na lamang na fire out ang sunog bandang 8:00 ng umaga. Bagamat bahagyang nadamay ang isang establishmento, wala namang naitalang nasugatan o namatay sa insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng BFP upang malaman ang dahilan ng sunog at magkano ang kabuang halaga ng pinsalang dulot ng sunog. Ito ang Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tunong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat po sa ating mga provincial reporters. Mas marami pa mamaya sa ikalawang oras. Pero ngayon naman, si Carla Abellana, ito pinag-uusapan na namin kanina. Si Carla Abellana, ngayon naman ay may cryptic post tungkol naman sa kanyang sa narcissistic na ex. Abay, what's the post about? Alamin natin mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ang ano? Ay, nako. Ay, babala ito, advice ito. Lalo na doon sa mga fur baby lovers. Ayan, dogs and cats lovers. Fur baby? Fur babies. Yung malalayo. Malayo yung baby? Yan. Malayong baby. Very good. Fur babies, mga dogs and cats. Doon sa mga lover ng mga dogs and cats, kapag kayo ay single pa, mga kaibigan, maghanap po kayo ng mga fur baby lovers din. Yan ang tandaan ninyo. Parang yun ang makatuluyan nyo. Hindi yung fur baby sa mga katuluyan. Pero it's a good advice na kung kayo po ay mahal niyo mga fur baby, kumuha kayo ng partner na mahilig din po sa mahal din po ang mga fur baby. Ito po ang nangyari, mga kaibigan, dito sa sinasabi nitong si Carla Abellana. Ay, bakit? Oo, sa isang IG, sa isang Instagram post ng may nag-post kasi sa Instagram ng na ikinukwento niya yung tension o yung sobrang abusive ng kanyang jowa, ng kanyang jowa sa kanya at sa kanyang dog. Talaga po? Oo, sa kanyang meron daw siya isang dog na grabe daw ang inabot na pagmamalupit doon sa kanyang karelasyon. Siguro I'm sure hindi dog lover ito, no? Yung karelasyon niya. Kaya nagawang saktan yung kanyang fur baby, yung aso. Ngayon, doon sinabi nito na kung gusto niyo raw makalabas o makaalis doon sa toxic relationship, sabing ganon, lalo na kapag involved na nga yung fur baby, ay kailangan lamang na mag-isip-isip kayo ng mabuti talaga. Dito sa comment section ng post na ito ng isang babae ay nagkomento itong si Carla Abellana at doon ay kinuwento niya rin ang kanyang karanasan sa isang narcissistic ex. Ayan. Wala siyang binanggit na pangalan, pero sabi niya hanggang ngayon daw ay nagsisisi siya, hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya, sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili kung bakit umabot ng 7.5 taon. Ayan. 7 taon at kalahati. Ayan. 7.5 taon na doon lamang niya na-realize na kailangan na niyang umalis sa isang napaka-toxic na relationship. Sabi niya ganon. Very toxic and abusive, sabi niya. Yun ang kanyang kwento, no? Yung kanyang komento doon sa post ng isang babae, no? Na sinabi pa niya na ngayon daw ay sa tulong daw ng Panginoon ay na-realize niya, mga kaibigan, na dapat na talaga siyang umalis sa nasabing relasyon. Sabi niya gano'n. Oo. Ngayon daw ay hindi na kailangan ng kanyang, dati daw meron siyang 4 na dog, ngayon daw ay 6 na.
Yung isa daw talaga doon ang nag-suffer talaga ng sobra doon sa kanyang abusive na relationship. Dahil ngayon daw ay wala na siyang aso na magtatago sa ilalim ng kama dahil sa takot. Wala na siyang aso na lagi flip pababa yung ears dahil takot, alam mo sa takot na yun. At wala na rin siyang aso na hindi tatakbo sa kanya sa tuwing nakakaramdam ang mga ito ng takot. Wala na raw ganon dahil nakaligtas na siya, nakaalis na siya sa isang toxic and abusive relationship. Again, wala siyang binanggit na pangalan, pero ang huli niyang nakarelasyon ay si Tom Rodriguez, na ngayon ay may anak na. Nasa ibang bansa, di ba? Yes, nandito na ngayon. Nandito na ngayon. Nandito na. Ayan. Doon sa ibang bansa, alam ko doon yata doon nagasig ng lagim. Charot. Hindi ko alam mo, si Tom Rodriguez, isa ito doon sa mga... Ito yung actor na nung buhay pa si Tito Alfie Lorenzo. Kasi si Tito Alfie Lorenzo and I, we really have a very good relationship. I mean, the friendship, no? Sobra yung aming respect sa isa't isa. Lalo na ako. Grabe respeto ko. Kasi grabe, di ba, haligi ng showbiz yan eh. So every time na ini-invite niya ako sa bahay niya, inaabot kami ng umaga. Grabe sa puyatan itong matandang yun, itong yumaong matanda na si Alfie Lorenzo na matagal naging manager nitong si Julian Santos. Grabe, ang dami-dami niyang revelation. At doon niya sinabi sa akin na si Tom Rodriguez ay inoffer niya ito para maging kaisa-isang leading man ni Julian Santos. Ano nangyari? Oo, tumanggi daw. Oh my God! Si Tom. Si Tom ang tumanggi. Okay. Hindi ko alam kung si Tom o yung management. Basta sabi niya tinanggihan yung offer ko. Sabi niya, kasi may nakikita ko itong Rodriguez sabi niya gano'n, na hindi ko nakikita sa iba, sabi niya gano'n, kaya kinausap ko sila at sinabi ko sa nila, offer ko na maging leading man ni Judy Ann. Ito lamang ang kaysa isang leading man ni Judy Ann, pero tumanggi sila. Sabi niya. Oh no! So I think it's the management company itong si Tom, no? Ayan. So, yun mga kaibigan, walang binanggit na pangalan si Carla Villana, pero nag 1+1 ang mga netizen at ang lumabas ay 3. Nag-advance kagad sila kaya diba? Nag-advance kagad. Ang mathematics nila ay si Tom Rodriguez nga, dahil nga sa ito ang matagal na karelasyon nitong si matagal na karelasyon ni Carla Villana, pero pinakamabilis I think sa history ng Philippine television, o sa history ng actors and actresses, no? Parang yung relationship, yung kasal nila ang pinakamabilis na naghiwalay. Parang ganon. Ayan. Okay. So yan mga kaibigan. Again, kami dito, bukas po kami sa panig po naman ng mga taong nabanggit. Yun. Tama. Para alam naman nila na binibigyan natin sila ng laya para magbigay ng kanilang ng platform para magbigay ng kanilang stand dito sa isyong ito. Okay? So yun ang mga akibalitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat Tom. Thank you sa iyong maitim na buhok. At sa itim na ulo. At salamat sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway. Go, go ang bilhin. Para sa iyo yan, bossing. Kasama niya si Mama Susan. Kay Susan tayo sa Pangasinan. Isang minuto na makalipas ang 5 in the morning. Ikalawang oras sa pinagising. Susunod na. Gisingin ang... Minuto na po, 4 minutes makalipas ang alas 5 ng magandang Monday morning! Yahoy! Yahoy muna tayo sa ating attendance check this Monday. Alam mo, sandali, natatawa ko sa'yo kanina kasi yung pronunciation mo ng palay. Sorry, nasanay ako. It's palay. Akala ko nung una, hindi ko, ano ba, palay o pilay? Sorry, nasanay. Nasanay sa it's palay, sorry. My bad. It's palay. Diba? Ang correction namin on air. At di tumatanggap po ako ng correction. Yes. Kami lahat dito tumatanggap. Nasaan Kami lahat tayo tumatanggap naman tayo on air. Yung kapitbahay mo nakagat. Wala na nababanggit ko. Ay, aso na. Attendance check muna tayo sa ating 14 million viewers.
Ayan. Oh, Bumaba wow. pero 14 kasi hindi nyo tinuloy yung live selling ngayon eh. Oo nga. Huwag niya kakalimutan bukas. Ito kasi si Madam, sinabi ko sa kanya eh. May nakita Ano kasi na? ako sa Facebook na nagla-live selling siya. Ang dami ng kanyang viewers. O, diba? Live viewers. Wow, sabi ko, mag-live selling tayo sa programa natin. Sisimulan daw ni Madam sa kanyang laptop na ginagamit niya yun. Ayan, oo. Ay, di, wag pala. Puro, ano daw? Oh. Sira. Sira yung laptop na yun. Yung Pinoy Pawn Star ni Bostoyo, magsasarado na ha. Alin yung? Yung Pinoy Yung Pawn Pawn Stars Star. ni Bostoyo. bakit? Oo. Eh di benta niya yung mga napag-anuhan niya. Ay, di ba gagawa daw siya ng museum? O, paano Tapos doon niya ilalagay. Oo, doon niya ilalagay lahat ng Siya mga yun. naman. Oo, pero sabi niya, ito ay karagdagan lamang sa ating balitang showbiz ha. Ang sabi niya, meron daw kasi siyang gagawin na mas malaki. Sabi niya gano'n, mas malaking plano. Sabi niya, kaya isasarado niya muna yung kanyang YouTube channel ng Pinoy Pawn Star. Abangan naman kanyang mga fans yan. Oo, huwag mo isarado kasi kahit naman hindi ka na maging active doon, tuloy-tuloy pa rin naman yun eh. Tuloy-tuloy ang Kikita pa rin siya eh. Oh, tama. Yes. Kasi views naman ang hakutan doon. Ito na. Okay, good morning naman tayo. Okay, kamag-anak ko pala mula Nueva Ecija si Ate Marian Gatmaytan. Ate Marian! Nueva Ecija. Mama Marian! Mula, sa side ng father ko sa Talavera. Gatmaytan? Sa? Ano apelido? Gatmaytan. Ang tori naman ng Gatmaytan. Mga ano yan eh, mga writer yan eh, mga usually, mga ganun eh, mga Gatmaytan, mga manunulat. Parang mga sinauna yun yung mga para mga pen name eh, no? Ayan, di ba? Nabanggit ko na kanina si Kuya Rafi, yung driver natin dyan. Ayan, watching from United States of Montalban. Oo, si Papa Rafi na magaling sa drums. Ano yan, all gas, no brakes. Yes, correct. Si Mama Dita Kanaya. Ayan, Mama Dita. Ayan na yung isa pang Mama Susan natin. Mama Susan Heronimo, good Mama morning. Susan. At si yung Papang Nelson Malinaw. Ay, Papa Nelson. Nagising siya today. Oh, No Friday wala siya eh. Medyo late lang. Medyo late lang. Baka hindi ako mabag. Ay, si Adonis! Ay, Mama Adonis! Maganda sa niya. Good morning po sa inyo tatlo. Ang kumigising sa akin tuwing umaga at nagpapasaya at higit sa lahat kay Gandang Anton. Pwede ba siyang mahiram isang araw lang? Ay! Feeling ko gagawin mo akong katulong. Paglilinisin ka. Nakita yung mga skills mo eh. Nakita niya kasi moves ko kanina. Parang naglilinis na ng bintana. Ayaw kay Madam. Oo nga, no. Yun naman pala eh. Saka lagi ka nakukotindiak dito na nagpupunas ng mesa. Yun ang pamunas, lames. Basta dito sa bot, ang favorite mo magpunas. Correct, oo. Ay, nako. Badsky Bacaro from Down Anja. Papa Badsky, hello. Kumusta ang ating mga ano dyan? Kangaroo. Kangaroo. Ayan. Sandali, parang may kulang dito. Hindi ko nakikita si Batman. Wala. Si Batman. Wala. Mukhang may rayuma o baka naputulan ng linya. Sumunod na doon sa bahay. Wala si Batman today. Dili nag-comment si Batman. Nakakamiss din pala yung mga makukulit, ano? Yung mahilig magkumpara sa isa patay. Oo, sa patay ng mga artista. Sa Bold Star. Wala si Batman ngayon. Uy! Ang iyong Papa Ian! Ay, si Papa Ian! Naka-monitor. Naka-monitor. Ian Benedict is watch. May Benedict pala siya. Oo, meron. Sige. Ayan na. Ay, Papa Ian ha. Tapos ng sustento ko sa iyo ha. Hello. Malayo pa sweldo. Nasabit na. Ganyan niya. Nagpaparamdam kasi 7-7 ngayon eh. Ayaw man. Marami check out. Oo, marami check out. Oy, pinaka-importanting shout out. Kung hindi natin siya shout out, wala Sino tayong yan? kape. Sino? Si Busing. Ay, nanonood? Uy, himala. Ako gumising nga. Tanda mo, nag-chat sa akin, sabi niya, mag-isa ka lang pare. Di lang kami nakita sa frame. Di lang kita sa frame. Naku, At PH naman. Naku, utang na loob natin yan. Pinapanood tayo ng kasamahan natin. Salamat naman. Salamat po, Boss, ano ba may comment mo muna sa book ni Anton? Hindi ako naman, Shiny and Blacky. Blacky. Parang aso Parang aso.
Baki Blacky! Oo, meron pa ba? Nakakatuwa yung mga pangalan ng mga mga pangalan ng mga far babies before, no, ng mga matatanda natin. Di ba? Blacky, Doggy, Whitey. Kung anong kulay yun yung pangalan, di ba? Ay! Ming. Hindi nag-load sa akin, nagko-comment si Batman. Nag-comment daw siya, hindi naglo-load sa akin. Hindi ko Ayan, kita. sinasabi ko sa'yo, Batman Nako, ni-restrict ka. May Wala, nag-block. Batman, may nag-block sa'yo, di namin nakita. Oy, Ni-restrict ka. si favorite mo, si Kuya Ronald Idol Domingo. Ay, nagko-comment si Nako, Papa Ronald. May Ang mukhang, natin, dati NPA, ngayon PMA. Balik loob pala. Mamaya na sa Ronda Provincia. Dating reporter na NPA, nagbalik PMA. Hoy, joke lang yun. Joke lang. Kuya Ronald, good morning. Katuwaan. I love you too. Baka ano pa masabi mo sa lahat mo na nakikinig sa 882 Metro Oy, Mega meron pa. Manila. Meron pa, sino pa ba? Si Randy Santisan. Papa Randy. Sorry. O, may mga hindi naglo-load eh. Ay, bakit nga hindi naglo-load? O, may mga hindi naglo-load sa atin. Check na lang natin mamaya. Eh, Good morning. bago tayo mag-introduce nag-anunsyo po ng walang Ay, oo nga. pasok Ayan. sa Malabon. Malabon public and private schools. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Yan malinaw yan, taga Malabon. Umuulan ata na Malabon ngayon dyan. Oo, mga pansit Malabon. Sarap yan. Pero tuloy ang alternative delivery mode o yung asynchronous Ayun. classes. Nun. Yun yata yung online, Ayan, yung favorite mo, yung modular. Modular? Ito ba yun? Ay, hindi. Ang ALS is different. Different yan. Ito modular, ito mga modules. Asynchronous. Asynchronous. Yung alternative delivery mode is the way of, yun nga, yung parang modular online. Yun yung ADM. Sa Malabon, Malabon lang, Rekomendasyon Pakidala na rin kami ng Malabon. Si Mayor. Ayun. Salamat po, Mayor, sa iyong maagang paggising ngayong Monday. At sa lahat po ulit na nakikinig sa atin, 882 Metro and Mega Manila at sa ginagawang radyo kanilang mga TV, DWIC News TV at Aliw Channel 23. Sumasin nyo na naman! Sumasin nyo palagi! At sumatin lahat! Ang ikalawang oras ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning, Donald Justin! Maine Barreto! Flying Anton! Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Monday morning. Bagyong Bising bumalik sa Philippine Area of Responsibility. Pasok sa ilang lugar. Suspendido. Pinoy Gising! Mahigit 3 bilyong pisong pondo para sa mga posibleng sakuna. Ikinasa ng DSWD. Pinoy Gising! Prime Water, iimbestigahan na rin ng Kamara dahil sa mga irregularidad. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, mga prosecutor sa South Korea na isipakulong muli si dating Pangulong Yoon Suk-yeol. Pinoy Gising! Okay, drama lang Sa pambalitang pampalakasan, Barangay Ginebra Gin Kings, tinalo ang San Miguel Beerman sa Game 6 ng PBA Philippine Cup. Pinoy Gising! Kinagat ng aso ng kapitbahay. Yan. Kinagat ng aso ng kapitbahay kaso ayaw sagutin ang pagpapagamot mo. Abay, alamin natin ang kaparusahan mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Sagot, alamin number ni Anton. Itawag nyo kay Atorniton. Totoo nga ba na magkaka-ulcer ang isang tao kapag nagpapalipas ng gutom? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Mari, ay hindi, ikaw na. Ano Ay, pa? tama ba? Nabasa na ba Factor ito? fake pa. Hindi pa? Di mo ba ito nababasa? Di pa. Bahay naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Up for sale na daw. Alamin natin sa Factor Fake. Pinoy Gising! Yan. At sa mga diba? naglalaki ang ulo! Nina! Parang Gagawin ng araw museum sabi ko parang kanina to, huwag nyo na ibalita yan. hindi. Kasi nagkakagulo. Nagkakagulo. Ayan, okay. So, alamin natin kung nagkakagulo. Ayan. Sa mga naglalaki ang ulo, ay bago aking mabalitang showbiz, bagong headlines, batiin ko lang ang aking mama. Hi, Ma. Good morning. Ay, wow. Sino? Tita. Mama. Ma, hello, good morning. Nanay ni Iya. Sandali, nakapag-banding na ba kayo? Hindi ba So, Sabi ko, sinong mama? Okay. Then di pa kayo, kailan kayo magbabanding? Baka
sa linggo daw kasi magbibingo kami. Banding soon ba yun? Banding soon? Ayan na. Banding soon. Happy Pride! Happy Pride! Tapos na! Tapos na ba? Headlines! Ito na sa headlines, Maris Racal! Ayan, tigil muna sa love life matapos masangko sa kontrobersiya. Pino Gising! At sa isa pang malaking ulo! Sino ba? Ni Papa Daniel! Wala na, umuwi na! Hindi na pala! Ayan, sino na nandyan? Papa Wenner! Ay, ang may edad! Wow, ang bata mo! Si Junior, ha? Yula Valdez, lumangoy! Lumangoy! Ng 1 milya. Alam ka naman sa lupa, hindi sa tubig. Alam mo kayo dalawa talaga, kahit kailan talaga kayo. Lumangoy sa lupa. Siyempre sa tubig. Nagmalauod! Bakit? Ganun, Nagmalauod! Lumangoy ng 1 milya para matapos ang training sa Philippine Air Force. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Ayan, nakalabas na po si Anton. Pwede na kami magseryoso ulit ni Larmaine dito. Nakalabas na. Sumakit na lamunan eh. Ay, may panawagan ako saglit kay Batman. Batman, niresend mo yung comment mo, hindi namin mabasa. Oo, wala, hindi lumalabas. Resend mo ha, alam ko na kung nanonood ka eh. Alam mo siguro naka-ano yan, naka-auto-block. Kasi baka hindi ka nais-nais. Kasi admin si Anton. Hindi naman nakita. Patay tayo dyan. Sa oras po na 16 na minuto na makalipas ang kalasigan ng morning. Yahoy na tayo sa detalye ng mga balita. Pino Gising! Suportada po ni Senate Committee on Local Government Chair JV Ejercito sa tuluyang pagpapabawal ng online gambling. Sinabi sa DWIZ ni Senador Ejercito na nakakabahala ang patuloy na paglaganap ng online gambling na mas delikado pa anya sa pogo at kung saan pawang kabataan na nabibiktima. Gayunman, pabor si Senador Ejercito sa anyay conventional cockfighting o sabong. Matagal na pong binawal naman yung isabong may order na yan. Talagang dapat bawal na po yan. Supposedly, ang pwede na lang talagang mag-exist yung conventional o yung itong sabong na talagang pupunta ka mismo sa cockpits, no? I think this is worse than Pogo kasi ang Pogo, kung hindi lang dahil sa mga krimen, at least pera po ng banyaga yun, no? Na pumapasok sa atin. Ay pwede na. Tsaka pang nakakatakot dito, pati kabataan ay pwedeng tumaya. Samantala, tutol si Senador Ejercito sa paggamit ng e-wallet platforms para sa mga online games. Kaya nga dapat yung mga apps na yan tulad ng mga GCash at iba pang mga e-wallet na yan, dapat hindi po nila pinapayagan na sila po ang maging conduit para po sa ganito mga online gaming. Tinig po yan ni Chairman ng Senate Committee on Local Government JV Ejercito sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Samantala, inamin ni Senator Erwin Tulfo na nasa majority ang kanyang suporta, hindi magpapaiwan. Sa panayam ng DWIZ, hindi direktang sinagot ni Senator Erwin Tulfo kung si Senate President Jesus Escudero ang kanyang susuportahan. Gayunman, sinabi nito na suportado niya kung sino ang pipiliin ng majority bilang susunod na lider ng Senado. Pakinggan natin si Senator Erwin Tulfo. Nasa majority ako and I heard may number na yung majority, di ba? Sinound off din ito nila Senator Cayetano at Senator Villanueva na yung majority ay may 13 na. So ibig sabihin, yung kabila nasa 11 kasi 24 lang naman kami, di ba? So 13 na yung majority. So I will be in the majority. So what does it tell you? Ayun, siguro kung sinong pipiliin ng majority na Senate President, yun na magiging Senate President. Samantala, kinumpirma ni Senator Tulfo, dapat first name basis na tayo pag Tulfo, no? Kasi dalawa na sila di ba? Sinabi ni Senator Erwin na wala pa siyang pinipirmang resolusyon tungkol sa kung sino ang sinusuportahan nitong susunod na Senate President. Muli nating pakinggan si Senator Erwin Tulfo. Wala pa akong pinipirmahan na, you said resolution. Naantay ko lang yung brother ko, Miss Ellie, pagdating niya, sabay siguro kami pipirma.
Yan narinig natin ang tinig ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Tinukoy naman po ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang iba pang paraan para malaman kung mayroon nga bang tagong yaman ang pamilyang Duterte. Sinabi ito ni dating Associate Justice Carpio sa panayam ng DWIZ sakaling mang tumutol ang impeachment court sa posibleng mosyon na ihain ng House Prosecution Panel na isumite ng isang bangko ang record ng account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan naka-join ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara, sinasabing labis ang kinita ng pangalawang Pangulo base sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN na kanyang ipinasa. May may alternative dahil when a government official submits SALN, nakalagay doon sa SALN bago niya pipirmahan, the paragraph before the signature of the government official, nakalagay doon, I hereby authorize the ombudsman to secure the relevant documents from any government agency, from the appropriate government agency, to verify whether my SALN is correct. So this is written authority to the ombudsman for the government official to the records of the government official can be requested by the ombudsman from the AMLAC. Yun ang alternative. Samantala, ayon kay dating Associate Justice Carpio, tila pag-amin na ibinigay nga ni VP Sara sa isang gawa-gawang tao ang confidential funds ng kanyang tanggapan na tumanggi itong magkomento hinggil kay Mary Grace Piatos. Pag hindi mo sinabi yan, ano yung totoo, sinabi mo lang I deny. Wala kang explanation kung ano yung totoo, what are the facts. Ang ano yun, you are deemed to have admitted that you gave it to Mary Grace Piatos. Kasi the denial must be specific and under oath. Napakinggan po natin o napakinggan po ninyo ang tinig ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Nilinaw naman ni Father Manuel Gatchalian, SVD, na hindi paglabag sa separate powers of the state and the church ang pagkakaroon ng posisyon ng simbahan kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Father Gatchalian na ang nasabing hakbang ng simbahan ay isang moral na obligasyon at hindi pamumulitika. Nabatid na nitong nakaraang buwan ay naglabas ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na kumakalampag sa Senado na simulan na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Pakinggan natin si Father Manuel Gatchalian. A moral obligation. Ito po ay hindi lamang politika, kundi ito ay kung anong nararapat na dapat nating panagutan. Kung may konsyensya ang mga tao, dapat sundin niya ang kanyang konsyensya. Na ibig sabihin, sundin niya ang tama at hindi yung kamali, yung kagustuhan ng bawat isa. Kaya nga sinabi ni Cardinal David na he is not speaking about the partisan politics, kundi bilang boses ng simbahan ay ipinaglalaban niya ang paglilingkod sa tinatawag nating common good. Parang dapat ang moral yung kung paano magturo kung paano mamili ng konsensya ng tama, mamili ng tama, di ba? Nang naaayon. Exactly. Hindi magsabi, hindi magdikta. Yan. Di ba? Parang dinidikta kasi the mere fact na nagbigay ka ng statement. Pero kung ang point of view naman nila it's their moral part of their responsibility. Okay po. Noted, Father. Yan po ang tinig ni Father Manuel Gatchalian sa panayam sa DWIZ. Pinoy Gising! Sa oras po na alas 5:23 na ng morning. Ayun. Ayan, sa oras po na 5:23 ng morning. Nanginig si Anton. Yahoy! Maris Racal. Parang niligtas kita doon. Si Maris Racal, tigil po muna sa love life matapos masangkot sa kontrobersiya. Bakit kaya? Hindi ba obvious? Alamin natin kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na!
Yun nanginig. Nanginig. Bakit nanginig? Nanginig. Nanginig. Wala. Wala. Kami na lang yun. Ako nanginig ako ng isang gabi. Ay, bakit? Nangatog ka? Ay, oo. Bakit? Ay, syempre. Nagkalagnat. Uy, good morning daw. May isa pang nagpapahabol. Sino? Si Kuyang Richard Bertuso. Ay, ng 89.5 Western Visayas. Si Kuyang Richard. Sa Iloilo. Kasama natin? Oo, station. Nanonood na naman natin yan. Oo, di ba? Yung mga kasama nating nanonood. Favorite ni Jen niya, si Kuyang Richard Bertuso. Bertuso, ang ganda ng mga apelido ng Bertuso. Parang yung mga ano, yung mga symphony orchestra, no? Symphony orchestra, yung mga ganun Bertuso. Mga classical music. Mga classical music, mga ganun na datingan. Mga taga Madrid, mga taga Spain. Di ba? Ito taga Iloilo. Ayan, oo, taga Spain. Spain. Ito taga Iloilo ba? Iloilo, yun. Kakilala ni Bambam. Oo, ayan. Ito na. Hindi, norte pala yung maupay yan. Bisaya pala yun. Hindi, sa Tacloban. Ang alin? Waray. Ang waray. Ayan. Anyway, balitang showbiz na muna tayo. Nako, kinumpirmahan itong si Maris Racal na wala siyang boyfriend ngayon. Weh! Nice answer. Ako naniniwala ko wala siyang boyfriend ngayon. Trauma ba? Trauma yan? Ay, yes, oo. Hindi naman pwede sabihin nagka-trauma. Pero ayon dito kay Maris Racal, she is single and not ready to mingle. Sabi niya gano'n. Pero sabi niya gano'n, iyon daw paniniwala niya at iyon ang pinaniwalaan niya ngayon. Sabi niya, but I don't know tomorrow. Ayan. Di ba? May disclaimer ka. May disclaimer siya. Kasi syempre, ang pag-ibig naman kasi, hindi naman natin talaga yan kayang harangin. Pero para sabihin mong maybe tomorrow. Oo, yun nga. Kaya nga, yun nga. Maybe tomorrow kasi. Hindi, wala ngayon. Pero baka bukas meron, di ba? So tama siya. Ako, I go for Maris this time, ha? Hindi ko type ito si Maris, pero hindi ba type? Hindi ka rin type. It's a tie. The feeling is mutual pala. Hindi ko siya type na artista, pero pag napanood nyo siya, pagkagaling-galing. Ang galing talaga umarte. Very natural. Alam mo yung parang hindi siya uma-acting, parang ano lang, natural lang sa kanya. Natural lang. Maldita talaga siya. Parang it's her talaga. Correct. Kung maldita talaga siya. Kapag siya inaapi talaga siya. Doon sa incognito lamang na teleserye nila. Maganda raw. Hindi ba napapanood? Hindi ko napapanood, pero yung the mere fact na ikaw tumakbo na nakabra lamang at panty doon sa Baguio. Di ba? Sa Baguio ba yun? Sa Baguio yung ginanap. Malamig nga daw. Ay, pagkalamig-lamig, tapos gaganon ka. Yung professionalism ng bata, grabe, no? Trabaho kung trabaho. Di ba? Pero, going back doon sa kanyang love life, sinasabi nga niya na single siya ngayon at ang tututukan niya raw talaga muna ngayon ay ang kanyang career. Ayon sa kanya, I love my career so much that I can sacrifice everything about myself. Taray English. Taray yung English mag-explain niya. Iglisera ito. Iglisera talaga ito si Maris. Ang mukha kasi ito lit-lit, no? Super liit. Ang liit talaga ng mukha niya na kakarampot na gano'n, no? Gano'n talaga mga artista, mga malilita mukha. Kaya kami bawal kayo mag-artista. Ang lalapot na mga mukha. Lamon kami ng lamon. Akala ko sabi mo, kami bawal kami siya kakapal na mga mukha namin. Hindi, pag makapal ang mukha, pwede ka mag-artista. Sa bagay, Yung malapad ang mukha, yun, wag. Ay, malapad nga naman. Pwede ka, ang bagsak mo komedyante. Anyway, hindi ko na lahat ang komedyante malalapad ang mukha, ha? Hindi lahat, ha? Ayan. Anyway, going back pa rin kay Maris, sabi niya gano'n, lahat daw ay kanyang gagawin para lamang maabot niya itong kanyang estado ngayon. Sabi niya gano'n, pwede niya isakripisyo lahat para sa kanyang career, sabi niya. Ang tagal niya tirabaho yun. Oo naman, di ba? PBB days pa lang eh. PBB. Oo. Actually, hindi naman siya sumikat sa PBB, no? Hindi. Nung lumabas siya, naging jowa niya si Rico Blanco. Yep. Correct. Oo, doon lamang medyo nagkaroon siya ng pangalan. Yes. Oo, nung naghiwalay sila, mas medyo lumutang yung pangalan niya. Kasi Nung may mga na-involve siya sa projects na controversy,
sa sex scandal, mas lalo siya nakilala. Oo. Tsaka ang tawag dito, hindi naman siya halos ata nakilala sa acting, di ba? More on, nagsimula siya singing talaga. Singing talaga siya. Oo, pero, di ba, nag-ano siya ano tawag sa gano'n? Divert? Ano tawag sa gano'n? Lumipat parang siya. nag-crossover. Nag-crossover, parang gano'n. Or transition. Yeah, nag-transition siya from singing into acting na talaga namang mas nakilala siya dahil sa ganyang sobrang galing. Yeah. So ngayon, sabi niya, she's single but not ready to mingle. Pero pag dumating. But sabi niya, that's today. That's today. I cannot say about tomorrow. Wow. With very safe answer. Safe answer, di ba? Sige, T. Oo, sige, T. G. Ano, yun naman ay balitang showbiz. At balik na sa inyo dalawa. Uy, lumabas na yung comment ni Batman! Ayan na! Natanggal na restrict. Natanggal na restrict. Diniload ko na may data. Ayan, oo. Nagka-thank you siya nung binati natin yung kanya pamangkin. Nung Friday, nung birthday na Sabado. Asan yung handa? Asan yung handa? O nga, ba't di mo hiningan ng handa to? Oo. Pag dumating nga dito sa layo ni Batman, pag dumating dito, panis na. Ito na, sabi niya. Taga-saan ba si Dennis? Oo, Dennis, taga-saan ka ba, Dennis? Sabihin ko ba? Ay, man Dennis pa rin. Ito na ang iyong kamukha. Ayan na, sinong kamukha ko naman, Batman? Ayusin mo, ha? Ay, masakit ang ulo ko yung pagising ko. Bakit? Feeling ko maayos naman. Talaga? Tanong ko sa'yo, local o foreign? Malakas ang loob ko, foreign. Wow, tama. Yeah. Ito na, ang iyong kamukha today daw ay si Sino? Marimar. Oh, Buhay! Cover na I yan. love you, Batman! First time ako nag-I love you sa'yo, ha? Ayan, si Marimar. Buhay, oo. Grabe, nasa Channel 9 ang Marimar, no? Yes. Na kahit walang sunog sa... May mga nasunog kasi nga nakatutok sa Marimar. Ay, talaga? Oo, merong insidente na nasunog ang bahay kasi nakatutok siya sa Marimar. Hindi ka na Hindi napansin. Ay! Yun na dulo. Yes, oo. Ayan na. Buti si Marimar, hindi si Polgoso. Naku, binigyan mo pa ng idea. Kaya si Corazon, di ba? I'm a fan of Marimar. Grabe. Kaya kahit na nung ni-revive yan ni Marian Rivera, nakatutok pa rin ako kahit alam ko naman kung ano nang kalalabasan na istorya. Yan. Ngayon si Talia ay isa ng senador sa Mexico. Sa Mexico. Yes. Tumpak ka ngayon, Batman, ha? Very good ka ngayon. Very good ka ngayon. I love you talaga. Salamat. Alam mo yung yan si Talia, yan yung ini-issuean dati na nagpatanggal ng ribs. Para pumayan. Kasi yung baywang niya parang 22 lang yata, parang 21, 22. Kaya lumutang noon ang balita na siya ay nagpatanggal ng ribs at walang pag-confirma, wala rin pag-deny. Yun yun. Bahala kayo. Ilang ribs kaya yun? Siguro, dalawa daw ang tinanggal Daw ha? Daw. Pero parang hindi ako niniwala. Kasi tiyan pa rin naman yung pagbabasihan dun. Oo, correct. Hindi kasi pag tinanggal kasi ng ribs dito ng dalawa, talagang yung gaganon talaga yun. Parang hourglass. Yes, magiging mahaba yung katawan mo, saka yung paigi slender mo hahaba din talaga yun. Yung curve niya mismo. Curve, hahaba yung curve, yun. Ilang kaya ribs ko? Siguro 35. Sa atin, ang dami nating ribs. Alam mo, pag tinanggal sa atin, hindi maganda ibigay kung saan. Maganda gawin dyan, isinigang. Ayan. Ay, nako. Kinain pa dyan. Pag-iisipan muna namin kung ilang ribs ang tatanggalin namin. Philippine Standard Time! Ribs Pinoy! Gising na! Sa mga gising na at nagtatanong kung o-order ba o magpapasikat, 5:33 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy! Gising! Yung 5:36, wala pong pasok sa... Dapat tinintay mo yung Yahoo, nag-time check ka. Ayan, dahil sa oras na... Sa oras na 5:36 in the morning. Yun! Sumakses. Yan. Ayan sa Metro Manila po, Malabon po ang nagdeklara ng walang pasok, all levels public and private. Sa Ilocos Region, Ilocos Sur, all levels public and private. Ilocos Norte naman, kinder to elementary, public and private. Sa Lingayen, Pangasinan, all levels public and private. Santa Maria, Pangasinan, all levels public and private din. Sa Binmali, Pangasinan, kinder to senior high school, public and private. Umingan, Pangasinan, all levels public and private. Sa Sual, Pangasinan, all levels public and private. Basista, Pangasinan, daycare o yung kindergarten to senior high
daycare, o tama, kindergarten, Yep, to senior high school, public and private sa Basista. Sa Bawang La Union naman, all levels public and private. At sa Aringay, La Union, all levels public and private. Walang pasok po sa mga nabanggit na lugar. Kaya pwede kayo ulit mag-sleepy-sleepy. Pero may mga mga netizen. Kinukulit si Mayor Joy. Ay, Mayor! Nagising daw sila sa lakas ng kulog at ulan. Ay, baka naman daw. Thunderstorm lang yan. Baka naman lang yan. Sandali, tignan ko nga 10 minutes, ano? Bago natin dako si Jinggoy, tignan ko muna. Ang huling thunderstorm advisor po ay kanina pang alas 4 na madaling araw. Ito ay may mga intense to torrential. Kaya pala. Oo, ang lakas daw. Intense to torrential rains. Diyan banda sa Quezon City. With lightning and strong winds sa portions ng Metro Manila. Yan po ay Valenzuela, Malabon, Navota, Kamanava, Manila, QC at Marikina. For the next 2 hours po iyan, kasama ang ilang bahagi ng Bulacan, Bataan at Pampanga. Yung mga ibang lugar naman like Zambales at saka Rizal, makakaasa kayo of the same weather conditions within the next 2 hours. Kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan na dulot po ito ng mga localized thunderstorms na nararanasan, kaya ganyang kalalakas po yung mga pag-ulan dahil malayo naman dito sa NCR o sa Mega Manila si Bagyong Bising. So ito parang dadaan lang. Saglit lang. Ano lang to, tatawid na nga lang itong si Bising tapos halos wala nang mangyayari dito Ayan, tiga natin, sandali. Si Bising po ay nasa northwest portion ng Taiwan pero nasa loob pa ito ng Philippine Air Responsibility. Nasaan naman within this morning lalabas na ito. Ayan, thunderstorms po yan. Kaya mag-ingat po at magdala lagi ng panangga sa ulan tulad ng inyong mga payong at kapote. Pinoy Gising! Siya, dako muna tayo kay Jinggoy. Kumpiyansa po si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na mapapasakamay pa rin ni Senate President Francis Chis Escudero ang liderato ng Senado sa 20th Congress. Sa pareham ng DWIZ, sinabi ni Senador Estrada na kung ngayon gagawin ang botohan ng bagong Senate President, tiyak na magwawagi si SP Escudero. Aminado rin ang mamabatas na ibibigay o binibigay niya ang kanyang suporta sa kasalukuyang leader ng Senado. Yeah, I confirm that. Basta ako nakasuporta pa rin kay Senator Chis. Well, tumutulong din kahit pa paano, pero hindi naman ako yung masigasig na magtatawag sa mga senador, no. Yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Kontento naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na tama ang paghawak ni Senate President Francis Chis Escudero sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito'y ayon sa kay Senador Estrada sa panayam ng DWIZ ay sa gitna ng nalalapit na muling pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pakinggan natin si Senator Jinggoy Estrada. Yes, ako naniniwala ako bilang isang abogado. Tama naman yung pag-handle ni Senate President Chis Escudero sa impeachment trial. Ngayon, sinabi naman niya sa 29 ay magkukonvene ulit. Siguro magti-take off yung mga bagong halal na senador to 20th Congress. Magpapatuloy yung impeachment trial. Malamig naman ang sagot ni Senador Estrada sa tanong kung matutuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Muli nating pakinggan si Senator Estrada. Well, depende kung may prueba ba o based on technicality, hindi natin alam. If the Supreme Court will decide on it, on the petition of Vice President Sara regarding the 1-year ban, dapat mag-decision na agad ang Supreme Court bago magsimula ang 20th Congress. Yan po, narinig natin ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa panayam sa DWIZ. Pinoy Gising! 41 minutos na po, makalipas ang alas 5 na morning! Yahoy muna tayo sa Metro Patrol! Bagong welding team para maiayos ang Tangos Tanza Navigational Gate. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Report mula kay Mama Beth Samson. Ibinalita ng tinatawag ng Navotas na nagsimula na at tuloy-tuloy ang trabaho ng bagong welding team ng DPWH contractor para maiayos ang Tangos Tanza Navigational Gate. Ayon kay Navotas City Representative Toby Chanco, na ipasa na ang kinakailangang welding procedure, specification, procedure qualification record at welder qualification certificate. Aniya, may third-party inspector din na tumututok sa preheat at post-weld treatment para masigurong nasusunod ang American Bureau of Shipping Standard. Patuloy naman ang ginagawang pagmamonitor sa ginagawang repair.
Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Sige, may iba pa tayong balita dyan. Kala ko may May nakatambay. May naglinya. Samantala, sa ibang balita, walang nakitang indikasyon ng bias o kawalan ng pagiging patas sa dalawang hukom ng pre-trial chamber na humahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang giniit ng International Criminal Court matapos tanggihan ng korte ang mosyon ng dating Pangulo na i-disqualify sina Judges Rain Adelaide Sofia Alipini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera na may hawak sa kasong crimes against humanity. Ayon sa ICC, hindi nila basta-basta dinidiskwalipika ang isang hukom dahil malaki ang epekto nito sa integridad ng proseso. Paulit-ulit na sinasabi ng kampo ni Duterte na may kinikilingan ng pre-trial pero bigo namang magpakita ng sapat na ebidensya para suportahan ang kanilang reklamo. Dagdag pa ng korte na ginagawa lamang nina Alipini Gansu at Liera ang kanilang tungkulin sa ilalim ng Rome Statute. Una nang nagdesisyon ng ICC na ibasura ang mosyon ng disqualification dahil sa kawalan ng sapat na batayan. Pino Gising! Ito, report ulit mula sa Metro Patrol. Dalawang suspect sa Rentangay, arestado sa lungsod ng Malolos sa Bulacan. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Dalawang Rentangay na suspect ang inaresto ng mga operatiba ng pulisya sa lungsod ng Malolos itong nakaraang Huwebes. Sa report na natanggap ni Police Colonel Angel Garciliano, Acting Police Director ng Bulacan PN ng Bulacan, kinilala ang mga suspect na sina Rochelle at Jesse, residente ng Mesilan Subdivision, maunlad sa Barangay Mohon sa naturang lungsod. Ayon kay Police Colonel Romel Geneb Lasso, hepe ng Malolos Police, lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang biktima ay residente ng Barangay Matungaw sa bayan ng Bulacan, ay nag-ulat sa Malolos Police Station nitong nakaraang Huwebes na ang kanyang itim na Toyota Vios na may plakang NA 2458 ay nirentahan ng mga suspect nitong nakaraang June 29 hanggang July 3 ng taong ito. Ganun pa man, ay nagsagwa agad ng natuklasan niya sa kanyang GPS device na naka-install sa kanyang sasakyan ay nakaalis at sinubukang bawiin ang sasakyan mula sa mga suspect, ngunit nabigo ito. Nang matanggap sa ulat ng mga operatiba, ay agad nagsagawa ng operasyon ang mga operatiba upang maaresto ang mga suspect sa kahabaan ng MacArthur Highway. Ang dalawang suspect ay nilagay sa kustodiya ng pulis ng Malolos Police Station at ngayon naharap sa kasong paglabag sa Article 315, Paragraph 2 at Revised Penal Code o mas kilala bilang estapa through fraud of or Rentangay. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Luales, para sa Impila Metodo Lakas, DWIZ Pabalita na tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Isabela PDRRMC nagpulong para sa National Disaster Resilience Month. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Natagawa ng pagpupulong ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Isabela upang paghandaan ang mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo. Pinangunahan ang pagpupulong ng PDRRMO Officer Attorney Constante Foronda Jr. Isa sa mga paunahing tinalakay sa pulong ang pagsasagawa ng bloodletting activity, pagputol ng mga sanga ng puno na maaring maging sanhi ng aksidente at malawakang paglilinis sa mga kanal upang maiwasan ang pagbaha lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Itinakda ang malawakang clean-up drive at pruning ng mga puno sa July 19 habang ang bloodletting activity ay gaganapin sa July 25 sa Isabela Emergency Operations Center. Inanyayahan ang mga mamayan na makibahagi sa mga naturang aktibidad bilang pakikiisa sa advokasya ng pagiging handa sa sakuna.
Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Standby sa ibang reporters, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Wakey na! 13 minuto na lamang po bago mag 6 a.m. Magbabalik ang Pinoy Gising! Iwasan ang agarang pagtaas ng tubig baha tuwing malakas ang ulan. Ayon kay Naga City Mayor Lenor Bredo, may kanya-kanyang assignment na lugar na lilinisan ng Solid Waste Management Office, City Engineers Office at Environment and Natural Resources Office. Gumamit na rin ang pamalang lungsod ng backhoe ngunit hindi tumaabot ang lahat na nakabara sa Sagup Creek kaya't sumulat sila sa DPWH Regional Office upang humiram ng amphibious excavator upang matanggal ang mga water lily, makapal na putik at basura. Ginagamitan na rin ng drone ang lahat ng daluyan ng tubig upang makita ang aktwal na kalagayan nito. Samantala, nais ng LGU Naga na maramdaman ng bawat residente na mayroong ginagawa ang pamahalang lungsod upang matugunan o kaya'y maibsan ang epekto ng pagbabaha lalo na ngayong may mga banta ng pag-uulan dala ng habagat. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Libreng pagsasanay at scholarship. Inilunsad naman ng TESDA sa lalawigan ng Quirino. Alam natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Inilunsad ng TESDA Quirino ang 30 milyong halaga ng scholarship at libreng pagsasanay sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program na tatagal hanggang December 2025. Ayon kay TESDA Provincial Director Perla Bilucas, ang pundo ay mula kina Representative Midi Cua, Governor Dakila Carlo Cua at TESDA National Budget na may tig 10 milyon na alokasyon. Kabilang sa mga kurso ang Driving NC2, SMAW NC2, Bread and Pastry Production NC2 at Motorcycle Small Engine Servicing NC2. Libre ang lahat ng training at assessment. May daily allowance na 160 pesos at bukas ito sa mga walang trabaho o gustong palawakin ang kanilang kakayahan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ngayon naman, baba tayo ng Calabarzon. 4 na big time carnapper sa Calabarzon arestado. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. 4 na miyembro ng Carnapping Syndicate sa Calabarzon ang naaresto ng Santo Tomas Police Station kahapon sa Barangay Lawa, Calamba City, Laguna. Kinilala ang 4 na sina alias Denmark, Isidro, Joby, Chris, pawa mga residente ng lungsod ng Calamba. Ayon sa mga otoridad, ang mga suspect ay responsibilidad sa sunod-sunod na carnapping incident sa Laguna at Batangas kung saan pakay umano ng mga ito ang mga L300 van at mga cargo trucks. Na-recover ng mga pulis sa hideout ng mga suspect ang 2 Mitsubishi L300 van at isang Hyundai Grace van. Nakakulong na ngayon sa Batangas Police Provincial Headquarters ang mga naturang suspect. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa sa impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa palakasan dyan, Barangay Ginebra Gene Kings tinalo ang San Miguel Beermen sa Game 6 ng PBA Philippine Cup. Ito na sports news mula kay Boss Ian Articona. Good morning, Ian! Good morning, Daryl at Maine. Narito na ang aking latest sports update. Buhay na buhay pa rin ang katagang Never Say Die para sa mga fans ng Barangay Ginebra Gene Kings matapos manalo ang kupunan sa Game 6 ng PBA Philippine Cup Finals. Dinala ni LA Tenorio ang Gene Kings papunta sa Game 7 ng torneo matapos itong magpakawala ng 3-pointer shot upang masungkit ang ikatlong panalo nito sa Best of 7 series sa final score na 88-87 laban sa San Miguel Beermen. Ayon kay Ginebra coach Tim Cone, maituturing na milagro ang ginawang tira ni Tenorio sa mga huling sandali ng Game 6 dahil buong laro silang dehado sa San Miguel. Si Tenorio ay nagkamit ng 11 points, 2 rebounds at 2 assists sa nasabing laro. Ang kapanapanabik na Game 7 ng PBA Philippine Cup Finals ay mangyayari sa darating na Miyerkules, July 9. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Samantala sa ating showbiz, Yula Valdez lumangoy ng saan? 1 milya para matapos ang training sa Philippine Air Force. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Saan? Sa lupa. Ayan, sa lupa ha. Ayan. Naalala ko tuloy yung hindi ko alam kung si Hilda Coronel yung bida doon sa Gumapang Ka sa Lusak. Yun yung isang pelikula niya with Lino Brocka. Ayan, Gumapang Ka sa Lusak. Anyway, going back sa ating balitang showbiz mga kaibigan, lumawi nga ng 1 milya proud na ibinandera po naman itong si Yula Valdez sa kanyang Instagram account ang kanyang mga pictures ng kanyang paglangoy ng 1 milya bilang pinaka-last na training niya dito sa Air Force, dito sa Search and Rescue Auxiliary Training o SARAT, hindi yung ilong ha. Bastos ka! Hindi ito ilong. Ayan, SARAT, Search and Rescue Auxiliary Training ng Philippine Air Force para po naman makatapos na siya doon sa nasabing training. Ayon dito kay SARAT tuloy, kay Yula. Ayon kay Yula, nagpapasalamat siya sa kanyang mga training officers dito pa naman sa kanyang ginawang training sa Air Force. Kung matatandaan, natapos po naman ni Yula yung kanyang basic military training sa Air Force po naman noong June. At iyan po ay pinagpatuloy niya hanggang sa matapos nga niya yung training niya dito sa SARAT. Ayan. Okay, congratulations. Hindi ilong. Hindi ilong. Buisit. SARAT, ayan, Search and Rescue Auxiliary Training or SARAT, not ilong. Not ilong. That's good. Yan. Okay, noted. Yan, noted. Anyway, yan po aking mga balitang showbiz ngayong araw na ito. At balik na sa inyo. Salamat, Ton. Salamat, Ton, at sa iyong magandang hair today. At sa iyong black hair na hindi sarat. Yes. Ay, magpatama quote muna tayo bago tayo bumati diyan. Ang ating pagtama quote for today ay lalabas ayon, umpisahan mo kahit kabado ka. Yun lang daw. Yung tela ko. Ano tela mo? Ay, negosyo pala pinag-usapan nitong dalawa. Sabi, umpisahan. Tama. Tela ka. Abangan ko. Naman, hindi po pwede lagi. Teka muna, magkwentuhan pa kami, 2 oras to. Oo nga naman, may 1 minuto. Sige, bala kayo. Kanay na, kawain tayo. Ay, bati tayo. Happy birthday kay Patrol 30, Jelly Mendez. Si Jelly. Happy birthday, Jelly. DWIZ at aliw reporter natin sa Kamara de Representante. Ang babaeng laging naka-ribbon. Ayan. Ang ganda-ganda ng hair. Happy birthday kay Patrol 30, Jelly Mendez. Yes. At sa lahat na nagbe-birthday ngayong 7-7, i-check out nyo na. Correct, Jelly. Mag-jowa ka na. May jowa yan. May jowa sa Jelly. At yan na po. At yan na po mga balita. Ito na po sa Pinoy Gising na kami po niya nakasama, Daryl Justin, Maine Barreto, May Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Stand by. Ito na po, susunod na ang pasado balita. Ay, ang bagong gupit. Ang bagong gupit ba? Si Papa John bagong gupit. Ay, saan nagpagupit? Akala mo makapal pang buhok. Alas na ba? Yun na nga ba sinasabi ko? Kung hindi na alam, buhok ng pagupit pa. Patay tayo dyan. Arito na po ang bagong gupit na pasado balita. Kasama ang bagong gupit na si Kuyang John Ibanez at ang... Ito ba nagpakulay? Ay, hindi. Hindi, ikaw lang. Ako na nagpakulay. Kasama ni Kuyang John Ibanez si Drew Nasino. Alas 6 na. Good morning. Pasado balita. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!